Ano ba ang problema mo? Yun ang kuminsan ng sinasabi natin sa isang kausap natin na hindi natin maintindihan kung anong gusto. Yan ang sinasabi natin sa mga taong hindi makapagdesisyon. Ano ba ang problema mo? Palagay ko, yan din ang gustong sabihin ng Panginoon sa Ebanghelyo. Sabi niya, "For to what shall I compare this generation?" Ano ba ang problema niyo? Bakit? Kasi ang sabi ng Panginoon, katulad kayo ng mga bata sa palengke. Tumugtog ng mga masasayang tugtog, hindi kayo sumayaw. Tumugtog ng mga malulungkot na tugtog, hindi kayo umiyak. Ano ang problema nyo? Ang hirap ninyong bigyan ng kasiyahan. Sala sa init, sala sa lamig. Alam po ninyo sa aking buhay bilang pari, sa karanasan ko bilang pari, 38 years na po akong pari noong October. Yan din po ang karanasan ko sa parokya. Mayroong mga tao na ang hirap bigyan ng kasiyahan. Laging may pintas. Gumawa ka ng ganito, may sasabihin. Gumawa ka ng ganoon, may sasabihin. Kapag kasama mo ang mga babae, sasabihin si Father, babaero, mahilig sa chicks. Pagkasama mo ang mga lalaking youth, sasabihin, ay, duda ako kay Father. So, magmumukmuk na lang ang pare. Pero, isang sa mga natutunan ko bilang pari ay ito. Hindi ko mabibigyan ng kasiyahan ang lahat ng tao. If I try to please everybody, I will be pleasing nobody. Palagay ko yan din ang aral sa atin, sa inyo. Minsan kasi, may mga taong ang hirap-hirap bigyan ng kasiyahan. Pero, wag nating kalilimutan, hindi natin mabibigyan ng kasiyahan ang lahat. You cannot satisfy everyone. Kahit na anong gawin ninyo, sa opisina kung minsan, may mga taong wala nang ginawa sa buhay kundi magreklamo. Ako na lang laging gumagawa. Ako na palagi nag-iisip ng Christmas party theme, na pati costume, ako pa rin. Pero gustong-gusto ng Christmas party, we will not be able to satisfy everyone. Just like Jesus, He was not able to satisfy all. He had His critics, ika nga. Ang laging inaabangan ay kung paano siya magkakamali. Jesus was never able to satisfy everyone. But what did Jesus do? He went on doing what is right. Wala siyang pakialam kung anong sasabihin ng mga tao. Ang ginawa niya ay kung ano ang gusto ng Diyos. Sana po, yun din na maging pamantayan natin. Hindi kung ano lamang ang sasabihin ng tao, kundi kung ano ang gusto ng Diyos. Amen.